Isang estranghero ang dumating sa tahimik na bayan ni Lolo Narding, dala ang isang kahon na may misteryosong laman. Sa gabi ng pista, ang estranghero ay nagpakitang gilas gamit ang isang napakalaking trompeta na tila may kapangyarihan. Habang hinihipan niya ito, ang mga tao ay napasayaw nang hindi nila makontrol. Ang saya ay biglang naging takot. Ano nga ba ang lihim ng trompetang ito at ano ang nangyari sa mga tao sa bayan? Samahan niyo ako sa kwento ng isang gabi ng ligaya na nauwi sa bangungot. Ako po si Lolo Narding. Dito ako nakatira sa bayan natin. Dito na ako pinanganak at lumaki. Noong bata pa ako, tahimik lang ang bayan natin. Walang mga pasyalan o mga mall. May mga tindahan, pero hindi yung katulad ng mga tindahan ngayon na aircon at may mga display na makukulay. Noon simple lang talaga ang lahat. Yung mga tao, simple lang din. Hindi katulad ngayon na lahat ng tao may cellphone, may sasakyan, may mga alahas. Noon, ang mga tao kontento na sa simpleng pamumuhay. Masaya na kami noon kapag may dumadating na pista o kaya naman ay fiesta. Dahil yun lang yung pagkakataon na nakakapanood kami ng mga palabas at nakakakain ng mga espesyal na pagkain. Isang araw, may dumating na estranghero sa bayan namin. Nasa 10 taong gulang lang siguro ako noon. Nakita ko yung estranghero na yon na may dalang malaking kahon na nilalagay niya sa isang kariton. Nagtaka ako kung ano yung laman ng kahon na yon kasi parang ang bigat-bigat. Nung mapansin ako ng lalaki na nakatingin sa kanya, tinawag niya ako at sinabi na may ipapakita raw siya sa amin. Kapag dumilim na, sa plaza raw siya makikita. Nagulat ako sa sinabi niya kasi hindi naman taga ron yung lalaki. Pero parang alam niya kung saan yung plaza. Nagtaka ako pero hindi ko na lang pinansin. Nung dumilim na, kumalat yung balita sa buong bayan tungkol sa estranghero na yon. Dahil nga sa simpleng bayan lang kami, yung mga ganong balita ay mabilis kumalat. Naghanda na sana yung mga tao para matulog, pero dahil sa kagustuhan na makita kung ano man yung ipapakita ng estranghero, ay nagpuntahan sa plaza yung mga tao. Nung gabing yon, halos lahat ng tao sa bayan namin ay nasa plaza. Yung iba nga ay galing pa sa mga karatig bayan. Nung makita ko ulit yung lalaki, may dala na naman siyang kahon. Tapos may isa pa siyang kahon na nasa gitna ng plaza. Nakaupo siya sa ibabaw noon. Nung makita niya na kumpleto na yung mga manonood, tumayo siya at nagpakilala. Nakalimutan ko na yung pangalan niya kasi matagal na panahon na yon. Pero ang naaalala ko ay sinabi niya na sa darating na pista ay hindi na kailangan gumastos ng mga tao para sa kasiyahan. Dahil siya na raw ang bahala na magbigay ng kasiyahan at kaginhawahan sa lahat. Natuwa yung mga tao sa sinabi niya. Sabi pa nga ng iba, ay napakabait daw ng lalaking yon. Tapos ay binuksan niya yung kahon at nilabas yung isang napakalaking trompeta. Parang hindi bagay na tawaging trompeta kasi napakalaki talaga. Nung simulan niyang hipan yung trompeta, nagulat ako kasi hindi naman tunog trompeta yung narinig namin. Parang musika na may kasamang boses na kumakanta. Hindi ko na maalala kung ano yung kanta na yon, pero ang naaalala ko ay napakasaya ng tugtog na yon. Parang gusto mong sumayaw at tumalon sa saya. Yun nga ang ginawa ng mga tao. Isa-isa silang nagsayawan. Yung iba tumatalon pa habang sumasayaw. Ako naman, hindi ko na napansin na sumasayaw na rin pala ako. Parang hindi ko na makontrol yung katawan ko. Sumayaw lang ako ng sumayaw. Tapos, nung mapagod ako, hindi ako makapahinga. Sumayaw pa rin ako ng sumayaw. Yung mga tao naman, nakangiti silang lahat habang sumasayaw. Parang nasa isang trance silang lahat. Nung mapagod na talaga ako, napansin ko na yung mga tao, hindi na sila makaalis sa ginagawa nila. Yung iba, nagsisimula ng humingal. Pero hindi pa rin tumitigil sa pagsasayaw. Nung mapansin ko yung estranghero, nakatayo lang siya ron at hinihipan yung trompeta. Parang hindi siya napapagod
Nagsimula na akong matakot. Lumapit ako sa kanya at sinabi na pwede na siyang tumigil. Pero parang hindi niya ako naririnig. Hindi ko alam kung gaano nakatagal na sumasayaw yung mga tao sa paligid ko. Pero napansin ko na yung iba ay hindi na nakangiti. Yung iba umiiyak na. Pero yung mga paa nila ay patuloy pa rin sa pagsayaw. Yung iba sumisigaw na at humihingi ng tulong. Pero hindi pa rin tumitigil sa pagsayaw. Nagdesisyon ako na lumapit ulit sa estranghero at pilitin siya na tumigil na sa ginagawa niya. Nung lapitan ko siya, nakita ko na yung mukha niya ay parang natutunaw. Parang mantika na natutunaw sa init. Tapos may tumutubo pang mga sungay sa ulo niya. Natakot ako at napaatras. Pero hindi ako tumigil. Sinabi ko sa kanya na tama na yung ginagawa niya. Pero hindi niya ako pinansin. Lalo pa niyang hinipan yung trompeta. Nung mga oras na yon, yung mga tao sa paligid ay sumisigaw na lahat. Yung iba nakaluhod na habang sumasayaw. Yung iba naglalakad na papunta sa estranghero. Pero habang naglalakad sila, yung mga paa nila ay patuloy pa rin sa pagsayaw. Yung mga mukha nila ay nagiging parte na ng sahig ng plaza. Yung mga kamay nila ay nagiging semento, pero yung mga paa nila ay patuloy pa rin sa pagsayaw. Nung mga oras na yon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot na ako, kaya ang ginawa ko ay tumakbo na lang ako palayo. Habang tumatakbo ako, naririnig ko pa rin yung tugtog ng trompeta. Naririnig ko pa rin yung mga sigaw ng mga tao. Pero hindi ko na sila nilingon. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa makalabas ako ng plaza. Pagkarating ko sa bahay, nagtago ako sa ilalim ng kama. Doon ko narinig yung huling tunog ng trompeta. Nung lumabas ako, wala na yung estranghero. Wala na rin yung mga tao. Pagbalik ko sa plaza, nakita ko na yung mga tao ay naging parte na ng plaza. Yung mga mukha nila ay nakalabas sa sahig. Yung mga kamay nila ay nakadikit sa mga dingding. Yung iba naman ay nakatayo sa mga poste ng ilaw. Ako na lang ang natirang tao sa bayan natin. Lumipas ang mga taon at natutunan kong tanggapin ang nangyari. Nung magkaroon ulit ng mga tao sa bayan natin, ay pinapaalala ko sa kanila ang nangyari sa akin. Kaya hanggang ngayon ay walang gustong magpunta sa plaza. At kapag may estranghero na nag-aalok ng mga bagay na magpapasaya raw sa atin, ay agad natin silang pinapalayas. Ang kwento natin ngayong gabi ay nagtuturo na hindi lahat ng saya ay totoo at minsan ang ligaya ay may kapalit na bangungot. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kasama sa takot, tandaan, sa susunod na may mag-alok ng ligaya, mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na sumayaw sa dilim.